Happy International Chess Day mga kamatyas! Ngayong araw na ito ay ginaganap po ang pagdiriwang ng International Chess Day at may mga iba't ibang events sa buong mundo. Ngayon naman, pasadahan natin, subaybayan natin ang malakasang tournament na nagaganap ngayon sa India kung tawagin ay Quantbox Chennai Grandmasters. 8 mabibigat solid grandmasters ang inimbitahan dito, single round robin, long game ang time control, kabilang na dito si world champion Gukesh ng India mismo at iba pang mga malalakas na solid grandmasters ng India. Mamaya po makikita nyo pagkatapos nating i-analyze yung standing nila so far, sino na ba ang leading sa kanila. Ayan, i-analyze natin ang mabigatang laro ni World Champion Gukesh. Pero bago yan, ay bigyan ko muna kayo ng pasailatid sa atin ng Internet Chess Club application. Ito po yon, it's Black to Play. Ano kaya ang gagawing malakas na tira ng Black dito na makakapagbigay ng talagang almost unstoppable winning position? Paki-guess nyo po, paki-solve, lagay nyo lang po sa comment section, supportan nyo na po sa video na ito mga kamatsasa. Maraming salamat po sa mga wala pang Internet Chess Club application. Madali lang po, downloadable sa Play Store, sa App Store, free lang ang paggawa ng account dito, magagamit nyo na po pang training, pampalakas ng analysis, pampalakas ng imagination and calculation. Ayan. Okay, dito po ay white si Alireza Firouzja, taga France, at world champion Gukesh ng India. Tumira ng E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez. A6, classical variation, Bishop A4, at nag-Knight F6, castling, Bishop E7. So alam na po natin to, no? Pagka kinain yan, mag-Rook E1 lang, madali lang mabawi. At nag-Rook E1 na para depensahan ang pawn. At nag-B5, Bishop B3, castling, H3 muna, at nag-Bishop B7 develop, nag-D3. Ayan, okay? Kung tawagin po ay close variation ng Ruy Lopez. At nag-D6, Bishop D2. Ang purpose po niyan, para hindi makalundag ang knight sa A5 at para hindi ma-exchange ang light square bishop. At nag-Knight B8. Ayan, gumaganyan naman para yung pawn ihahatid sa C5 bago i-develop uli yung knight. No? Theory po talaga yan, bookline talaga yan. Pero nag-insert na ng pambasag pressure sa queenside si Firouzja, Knight BD7 at nag-Knight C3 para pressure sa B5, nag-C6. No, sinolid lang po ni Gukesh yung B5 niya kasi kung kakainin dito, kakainin lang din po ng knight yan at mapag-iinitan yung weak A6 pawn later on. Kaya pinapanatili ni world champion na hanggat maaari solid ang pawn structure niya sa queenside at kinapture na ang pawn sa B5, a takes B5, tapatan ng mga tore, kinapture pa ang tore, queen takes A8 at nag-knight H4. Ayan. Kasi nga po, kapag ka napansin nyo mga kamatyas, kompleto na ang developments nyo sa opening, kailangan sa middle game, maghanap ka na ng magandang latag, magandang timpla for attacking plans. Okay, kaya Knight H4, naispatan ni Firouzja na napakaganda ng landing ng Knight sa F5. Imagine niyo po, ayun lakas. Nag-G6 para suportahan ng F5 square at nag-Bishop H6. Ayun, uminsert naman dahil to take advantage na humina yung dark square ng kingside. Nag-Rook E8 at nag-Queen F3. Ayun, para ma-paralyze muna yung knight, hindi mo na makagalaw dahil ayun, may bitin O, di ba? Pagka umalis yung knight. At nag-Bishop F8, hinamon ang bishop, kinain na kain at nag-Queen E3. Ayan, yan ang mga mabibigat na tira. No, Queen E3, para, ayun, nakita kasi na ispatan. Ganun po kasi yun, mga kamatyas, no, pag kami mga mahihinang squares, yun ang inaatake talaga. Ayun, no, gaya niyan, idea, simpleng isod, pero ilalagay yung queen doon sa H6 para magkaroon ng magandang plano ng atake. Queen D8, Queen H6, at nag-Knight C5 na, okay, para atakihin ang bishop. At nag-Bishop A2, ayan, para hindi mo na kaagad ma-exchange. Nag-Bishop to C8, Knight F3, ayun, lulundag yung knight dito, ililipat po, imagine. Kapag yung knight nandyan, napakainam, no? Napakaganda. Kasi may pressure doon sa H7. At nag-B4 na. Ayan, syempre, pinipilit ni Gukesh na makakounter siya, makabasag. Knight D1, ayan. Knight D1, ano purpose? Okay, Knight E3. Mukhang merong maneuver setup dito na gustong ma-achieve ni Firouzja. At nag-Queen A5, threat sa bishop, Bishop C4, at nag-B3. Bumasag na.
bumasag. Pero teka muna, no? Ako po mismo may tanong dito, mga kamatsas. What if mag D5 gaya, no? Para yung bishop ay talagang maatake. Kakainin. May knight takes E5. Yun na nga ang tanong ko. Kasi dito, saan pupunta ang bishop? Yan ang napansin ko. Saan kaya pupunta? O may knight takes E5. Pagka kinain yung bishop sa C4, may knight C6. Napakalalim pala nung sayaw na yon. May sayaw. Oh. Threat ang queen na kapag umilag, knight E7 check. Pag umilag, grabe, no? Ang layo. Ang layo, pero grabe, the best. Kaya pala hindi maitira-tira ito ni Gukesh, no? Kasi tanaw niya na may ganun. Malalim ang mga tirahan, ano? At tumira ng B3. Ayan, panira sa queenside pawn structure. Kinain lang ng bishop. Kain. Yan, medyo, oo nga, nakalamang nga ng isang pawn pero para sa akin, pangit pa rin po yung pawn structure na ganyan. Queen B4, ayun na, para simulan na ni Gukesh trabahuing mabawi yung pawn. Knight E3, pinabawi na talaga ni Ferruccia at nag-Queen H4. Ayun, inatake muna yung knight. Knight H5, umilag. Queen E7, ayun, kumounter na po. Eto na. Makakalikot kasi to, mahilig mga likot to si Ferruccia, atakador din to eh. Ang threat ay para atakihin yung pawn sa D6 at nag-knight to F4. Okay? Threat ang pawn sa D3 at nag-queen takes D6. Knight takes D3, kumounter. Rook B1, depensa muna sa pawn B4 at nag-F6 ayun para masolid muna yung pawn E5. O kasi po dito, ayun kakainin kasi yung pawn E5 eh. At nag-F6, Knight D2, okay, inatake muna ang reyna. Okay, saan pupunta ang reyna na mapapanatili ang depensa sa knight? Queen B5, ayun po, para manatiling depensado kasi talagang makakain yan eh. Knight C4, ayan na. Pang-disconnect sa knight. Tumakbo na rin ang knight. At nag-King H2. Ayan na, ito na po yung portion na tiyagaan talaga. No? Talagang hindi pwedeng mainip talaga eh. Tiyaga lang. So King H2 para iwas-iwas check lang mamaya. Bishop E6 tineret ang knight at nag-rook C1. Ayun. Darating din po kasi sa portion talaga, mga kamatsas, na kung atakador ka man, mahilig ka man umaggressive, kukunat ka rin eh. May mga portion ng position to be safe and maganda ang takbo ng plano, kailangan marunong din kumunat. Pumosisyon, kumbaga. Hinain na po yung knight takes C4 at nag-rook F7 at nag-rook C2. Queen B3, threat ang tore. Okay, double attack and knight E3. Ayan, para depensa muna. And ito pa ang isang factor dito, may mahinang pawn si world champion. May mahinang pawn. At nag-king G7, queen takes pawn. Ayun, dito po, klaro, isang buong pawn nakuha talaga ni Ferruccia. Ayan, dito po talaga masasabing losing na si world champion. Nag-queen B4, anong threat? Parang blessing lang, parang wala pa naman threat, no? Queen C4, ayun, no? Exchange, rook, B7, Queen C8. Okay? Hanap-hanap muna, kalikalikot, check doon. Rook F7, Queen E8. Gusto talagang ano, may nakikita po ako dito ano eh, kaya sinasacrifice ito ni Ferruccia. May Rook C8 akong nakikita para maka-atake siya. Rook E7, pilit namang iniistorbo dito ni Gukesh. Queen D8, ayun pa rin ang plano. Knight E6, alis dyan, kumbaga. Nanggugulo. Ayun, kumounter na po dito si Ferruccia. Okay, obligado magkaroon ng queen to queen. Okay, and then Rook B7, Knight D5. So lumabas po ay Knight and pawn ending. No? May tore nga lang pero with extra pawn. Ayun, sinimplify na. So napakagandang decision ang pinakita or ginawa dito ni Ferruccia dahil buong-buong isang pawn meron siya eh. Nag-rook C6, inatake muna ang knight. King F7, dinipensahan at nag-B5 push na. Ayun. Grabe. At nag-knight D4. Kumounter naman, double attack. Dito po may tanong ako sa inyo mga kamatsas sa posisyon na to. What if kainin dito ni world champion yung libreng pawn sa B5? Ano kaya sa palagay nyo ang nakahanda dito ni Ferruccia? Ganda eh. Sige po, papasel ko sa inyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Maraming salamat po mga kamatsas. Ito, boom.
may ganong taktiko kaya kailangan matalas po tayo sa tactical level natin. Kaya kailangan meron tayong puzzle mga kamatyas 'no, dapat well-trained tayo sa mga puzzle-puzzle. Ayun, so lalamang ng isang piyesa, eh. O inano ko lang para at least, kung bakit, hindi kinain ni Gukesh maaaring mapatanong kayo, ba't di kinain ni world champion yun? At bakit tumira ng knight? Ayun, yun po kasi dahilan. Okay, nag-knight D4, threat ang torre, threat ang pawn, at nag-rook C7 check. Yun, sinimplify na ni Ferrusia para talagang totally knight and pawn ending. Nag-king E7. Ayan, dito po, another question. Bakit hindi kinain ng libre? Kasi po may B6. O halimbawa, mag-king E7 dito, B7, knight C6, may knight A6. Huli na ang lahat to stop the B8. Lalamang ng isang pyesa dito ang white. Okay? So, pag endgame po, kailangan precise ang gagawin na steps as much as possible. So, kaya nag-king E7 dito, si Gukesh at nag-B6, ayan na, magpo-promote na, king D6. So, on time, no? Nakarating yung king kasi B7, hindi possible, bitin ang knight. At nag-knight D5, nako, ayun pa rin ang threat. B7, nag-king C6 na to stop the B7 totally. Okay? Pero nag-F3 na. Sapat na po na suportahan ang pawn E4, kinain-kain, knight B3, idea is knight D2, umangat na yung king. So, king must be active, ika nga. Nag-knight D2 at nag-knight F6. Depensa na, may atake pa. At kinain na po yung pawn sa B6. Nag-king F2 muna ang plano, paalisin muna itong knight bago kainin ng buo yung pawn sa H7. Nag-H5, niligtas si Gukesh, pero Chumek, ayun, calculated na ni Ferrusia na talagang lalamang siya ng isang pawn. Kasi, alam niyo po ba ang sinabi ni Botvinnik sa knight and pawn ending? Pareho lang daw po yan sa king and pawn ending. You can win by sugswang. Sinabi ni former world champion and Doctor of Engineering yun, eh, si Mikhail Botvinnik, former world champion ng Russia. Yun, sabi niya, no, kasi syempre, expert yun. Kaya na-conclude niya na yung knight and pawn ending, same lang daw po ang process niyan sa king and pawn ending. At nag-knight E3, atake dito sa pawn G2. Okay, knight F4, depensa muna. Yun nga lang talagang dito po ay pag G3, buong buo na makukuha talaga. Klarong lalamang ng 2 pawns talaga dito si Ferrusia. At nag-king E4, knight takes H5. So buong buo, no? Napagtiyagaan sa endgame, grabe. G4, knight, hanap-hanap ng mga atake pa. Knight F6 and then intending to play H4, H5, tuloy. Parang nakainom ng Bonamine, ika nga mga kamatya. So, dito po napasuko na si world champion Gukesh. Grabe, ano? May pressure siya. Tingnan niyo po yung standing. I mean, kaya po pressure kasi biri mo world champion siya, nasa teritoryo pa. Ito pong standing nila, oh. Tingnan niyo, oh. Ayan, oh. Oh, ang leading dito ay si Alireza Firouzja, 3 points. At si Eric Gaisi ay 2.5 points. Nihal Sarin, 2 points. Dmitry Andreikin, 2 points. Abdusatorov, 2 points. Hans Mokniman nandito po with 1.5 points. Empranesh and pinakahuli po si world champion Gukesh. Pressure siya, no? Kasi nakaka-pressure talaga yun, eh. Biri mo, world champion ka, nandun ka pa sa teritoryo nyo. Nasa teritoryo niya pa. Kaya medyo kailangan magpakita siya ng maganda talaga, no? Pero yun nga, kailangan ma-overcome niya yung pressure na yun. Kasi biri mo, world classical champion, ang time control ay classical, so kailangan humataw ka talaga. Ang malakas nga ngayon si Arjun Erigaisi. On fire ang kanyang performance, sa pansin ko, ha. Saka si Nihal Sarin, yung dalawang yan, grabe, on fire talaga. Etong si Ferrusia, napansin ko dito, hindi ko masabing siya magcha-champion kasi maraming tournament siya yung nagli-leading tapos bandang huli bumibigay. Yan ang napansin ko kay Alireza Firouzja, eh. Pero sana ma-maintain niya, no, yung pagka-leading niya hanggang sa madire-diretso niya. So alam ko po yung tanong nyo, bakit wala si Magnus Carlsen, bakit wala si Wesley So? Abangan nyo po this August 2, meron silang tournament, no. Abangan natin, meron uling Grand Chess Tour. August 2 nga lang, medyo malapit na rin. Yan. At pinasadahan lang po natin ito dahil marami po nag-request sa atin, Coach, paki-analyze naman o paki-update naman dito sa ongoing Quant Box
Chennai Grandmasters na malakasang tournament ngayon sa India. So ito na po yon. Maraming salamat po. Happy International Chess Day po ulit. Masaya tayo nakikibahagi sa buong mundo na being a chess player, proud tayo. And sa ating napiling sport, proud tayo. Masaya tayo dito. Enjoy natin ang chess. Promote natin ang chess. Kung kayo po ay merong mga gustong ipa-analyze, lapag nyo lang po sa comment section below. Tingnan natin kung mako-consider po natin ha. Lapag nyo po. Maraming salamat sa inyo at makita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.